Hello, hello, hello. Kumusta mga kababayan? Ito na naman Poco. Tatawa ko Poco. Parang si ano, parang Liza Sobrano and the Ogie Diaz. Ano kaya nang nangyayari dito? Opinion ko, tatawa ka dyan kay Liza. Ayaw niya masasabi na siya walang ungrateful siya. Pero sa totoo, yeah. Kasi wala ka sa ibang bansa. Wala akong, I mean, I'm not, pero siguro nga basher ako. Pero yun lang ang feel ko. Liza, hindi kita pinapersonal. Yun, nagtaguyod talaga sa buong buhay mo. Aminin mo na, kahit ang ganun gawin paliwanag, the damage is done. Hindi mo na kayang ibalik, Sana nag-ingat ka na lang. Para hindi ka lumabas sa masama. Sayang ka. Ang ganda-ganda pa naman ng ganda-ganda mo. Ang ganda na naging career mo. Na dahil lang sa bagay, kasi nung umalis ka sa management, under ka ng management ni Ogie Diaz. 2 years, sabi niyo? 2 years ago pa. So, karapatan mo yun. Pero sana lang hindi ka na nag-comment. Kasi, bumaba yung mo, integrity mo. Mas maganda yung talkless, para hindi ka masyadong iba. Okay lang naman na mag-express ka. Pero yung, sana naging maingat ka na lang. Kasi, mawawala yung amor ng tao sa iyo. Tinan mo ngayon, binibigyan tuloy ng comparison nung ikaw ay under ka pa nung isang manager, tapos lumipat ka, sa instead na naghiwalay naman kayo ng maayos, kung sana hindi ka na lang nagsabi ng mga kung ano-ano man, hindi, parang in short, hindi ka naman talaga laos na laos, pero bumaba ka. Nawala yung magandang paningin sa'yo ng tao. Kaya, sana mabawi mo. Kasi, kapag hindi ka nag-apologize, kasi wala ka rin magagawa. Nakasakit ka rin. Nagpipilit ka pa rin magpaliwanag. Though, ang mga press talagang pagpe-fiestahan ka, syempre, yun pagkakakitaan nila yun, lalabas sila kasi ang kanilang opinion. Sinasabi mo din ang opinion niya. Pero dahil nga, ikaw ay nasa Pilipinas, wala ka naman sa Amerika. Hindi ka nag-start sa Amerika. Nag-start ka sa Pilipinas. Kaya, you get what you get. Naging maingay ka na lang sana. Pati yung ABS-CBN, 10% lang pa naman ako. 10% palaki na yun. Pero, yun lang. Sana nga hindi ako nag-bash. Hindi kita binabash. I feel sad. Kasi, kung sa Pilipinas umangat ka, sa US, I don't think nasisikat ka ning. Hindi. Malayong malayo ka. Kasi lalo pa malalaman nila na ganyan ang ginawa mo. Never. Sana nga mapasikat ka. Ako nga nandito. Isang maliit na bansa. Nasa Alberta lang ako, nasa Canada lang ako. Bihira ang nakakapasok. Diba?
Merong magagaling pang artista, merong mga singer, marami ditong mga artistang magagaling. Hindi nila napasok yun. Ikaw, kaya mo pasukan ng US? I don't think so. Hindi ka masyadong sisikat dyan. Si Jaya nga na dyan, ang galing-galing ni singer, ha? Magkaiba, naiintindihan ko yan. Naiintindihan ko magkaiba. Hindi siya sa acting, siya isa singing career niya. Pero, Nadia Nacios, pwede rin siyang pumasok sa sa kahit anong singing contest or mag-hosting or whatsoever na kaya niyang field. Alam 100% kaya niya yun. Maraming sikat na artista din sa galing Pilipinas pumunta ng US. Iba ang buhay. Hindi porket lumipat ka ng US ay ikaw naging sikat ka sa Pilipinas. Pagdating mo na yun, sikat ka. Marami kang kakainin. Marami kang kailangan patunayan. Yung expectation nila ay super iba. Huwag masyadong overconfident na magiging parehas din ang magiging buhay, ang pagiging sikat mo sa US. I don't think that's gonna happen. Sana lang nag-isip ka muna. Sayang ka. Pero alam mo, hindi ako galit sa'yo. Bata. Hindi ako nagagalit. Medyo hindi lang maganda yung dating ng vlog mo. Pero sa mga disken, ganyan, huwag mo gagalit. I don't think na ikababawas yun ng iyong kababawas ni Liza yan. Any hope pala. Natawa ko. Natatawa ako nung narinig ko, sabi, my name is, sabi, I'm Hope, this is Hope, ganun. Sabi ko, alam mo yung probinsyano kumbaga sa Pilipinas, Hope. Yung, kung dadalhin mo sa US, sa bagay, kanya-kanyang opinion yan. Kung ikasisikat mo yun dito, hintay ka ng years. Tingnan ko. Haabang kita. Magkapit-bahay lang tayo. Na dito, sa California. Habang ako pagiging sikat mo. Kung ikaw sisikat katulad ng sumikat ka sa Pilipinas. Babalik ka ng Pilipinas. Gagawa ka rin ng pelikula doon. Trust me. Hindi man sa ABS-CBN. Sa iba man. Yun, sasabihin nila, oh no, bumalik ka. Dahil hindi ka sumikat sa US, no. Oh. Babalik mo yung mga taong sinasabihin mo, ay, ganito, si ganyan. Oh. Minsan magiging maingat din. Dahil ikaw ang nag-publish nun. Yun ba sinasabing latay, hampas mo sa parang gano'n, hampas mo sa kalabaw, tapos magbabounce din sa iyo. So, gano'n na nangyari sa iyo. Mangyayari, I mean. Kaya habang maaga pa ako sa iyo, mag-ano ka na, public apology kung kailanganin. Or kasi, kalat na wala ka na magagawa. Pinost mo pa. Kahit pa ipaliwanag mo. Wala ka ng hindi mo na may balik. Buti nga yung iba hindi nagbigay ng masamang comment sa iyo, yung ibang mga artista. Paano na maging ingat ka lang. Good luck na lang sa US. Tapos
Um, yun lang. Masasabi ko, wala. Yun lang yung nasa puso. Kasi lagi kang ano, kasi nga, paborito ko ang ABS-CBN. So, talagang 4 years since 2009 yata. Nag-ano na ako, kumuha na ako ng kanilang PPTV. Ayan, nandito pa. Babayad ako. Eh, nung mawala na sila, dahil ni parang Duterte, pinersonal. So, hindi na ako nag-subscribe. Ang ginagawa ko, nag-YouTube na lang ako. Pinapanood ko, ABS-CBN pa rin yung pinapanood ko. Kasi maganda talaga ang quality ng ano nila, ng mga palabas. Mga ano. At saka, nauso yung Showtime ngayon. So, lagi ko silang pinapanood. Kahit sabihin mong Itbulaga, ganito. Ganyan, malakas. Eh, kasi mas gusto ko yung nakakasaya. So, pinapanood ko palagi yung marami silang palabas na magaganda. The quality talaga. So, hindi na ako nanonood. Pagbukas ko ng TV, nakaano ka agad, Liza Soberano, Ogie Diaz, ganito, kahit sa anong balita. Sabi ko, sayang ka. Sayang ang bata. Ang bata mo pa para magganyan nun, no? Eh, sa bagay, sabihin mo na ko, alam nga naman sabihin na, dahil ikaw ay American citizen, ganito, ganyan ka. Okay lang naman, American citizen ka, pero, alam mo yun, imposible hindi mo ko yung kultura na Pilipino. Na bigla ka na lang maggaganon na kala mo. Ay, hindi ko maisip. Kasi, nakalimutan mo na ikaw ay, sabi mo, 12 years old. 12 years old ka nag-start sa pag-aartista. So, ilang taon ka na ngayon? Ibig sabihin, yung kultura ng Pilipino, hindi mo pa rin nakuha. Magbo-voice out ng gano'n, na para ka na sa US. Yung nga na, dun sa Pilipinas ka, ganyan ka na. Hindi pag sa US, ganyan ka. Marami kang makakalaban. Hindi, wala. Jennifer Aniston, paborito ko, matanda na si Jennifer. Matanda. Siguro nasa edad ko lang si Jennifer Aniston. Ang galing niya magsalita. Hindi siya nagsasalita na nga sabihin mo, ay, si ganito, no. Pinapanood ko yung mga interview niya. Hindi siya ganyan katulad mo magsalita. Yan, sabihin mo may kalaban, ganito ko pa rin, ganito, no. Hindi sila. Kaya, may time ka pa. Pag-isipan mo muna. Sinadya ka, let's say na marami kang bookings, pupunta ka sa mga ganun, pupunta ka sa kaganyan. Hindi forever niyan. Sa Pilipinas, basta pinapakita ka ng maganda, naging maayos, sisikat ka talaga doon, magaling kang umarte, maraming workshop. Magaling ka nga, may tumulong sa'yo. Ang iba nga, talaga nagpapakahirap pa. Mapansin lang sila sa TV. Ikaw, nandiyan na. Hindi mo iningatan. Bigla ko tuloy bumagsak. Sayang ka. Hindi porket, let's say, nagkapera ka ng ganito niya, pera yan, inuubos yan. Dignidad. Ang dignity. Ano yan? Forever ka na yan. Nakatatak na yan. Tama sila, Hindi na yun, pag nakikita ang picture mo, ay, yan, si Liza Soberano. Ay, si Hope, ano pilido mo? Si Hope na ganyan. Ganyan ang ginawa niya ka na ganun. Kahit pa ikaw lola na, yan pa rin ang nakatatak sa'yo. Sabi ko sa'yo, pag ang ibinalik mo hindi maganda sa taong nag-alaga sa'yo, alagang hindi arugang tumulong sa'yo para kayo makasikat. Tandaan mo, may apo ka na,
nasa ano ka pa rin. Hindi ka, big sabihin sikat na, nakatatak na yun sa'yo. Yun yung dumi mo. Kung ako sa'yo, hindi mahirap magsabi ng, ay, ito po naman ang ganito, ito ang totoo, nagkamali ako. Mas magaling magpahambol, pahambol, di ba? Kasi, matindi ang karma. Pag umalis, may time ka pa. As in, ulit-ulit ko sa inyo sasabihin. Marami ka pang panahon para makapagsabi kasi hindi mo alam kung paano ka sakit ng damdamin ng ibang tao. Yung mga taong tumulong sa'yo. Ang nangyayari tuloy pag nakikita ko, kawawa itong batang ito. Ano yun? Kawawa yung ginawa niya sa buhay niya. Hindi kawawa na sabihin wala kang pera. Hindi ka sabihin na gano'n. Yung nangyari, yung balik sa'yo nung ginawa mo. Hindi ka, umalis ka ng Pilipinas, gusto mo na iba yung careless na yun. Careless whisper. Ang bagong mo. Hindi nga namin naririnig yung careless na yun. Kahit pa sabihin mo mayaman kayo, alam mo yun, kahit sabihin mo na, kasi merong sinasabi na, business na marami kang pera, kung hindi naman kumikita, never heard, hindi magandang pakinggan. Kunyari, ikaw ay magiging ng mga sabon. Kung ang sabon mo naman ay si Pika Pika at i-compare mo kay Belo, laos ka. Wala. Yung mga branding na yan. I don't think it's gonna work. It's hindi ang Pilipinas ay sasabihin mo na mahirap na bansa. Pero kapag ikaw ay nagpakita ng maganda nga, sinasabi ko kanina, magaling kang umarte. Ma-appreciate niya. Iidulin ka. Diba inidulin ka na ng mga Pilipino? Hindi ka pa na-satisfied. Kala mo kasi wala nang kukuha sa'yo. Eh di kung sa palagay mong ABS-CBN din na makakatulong sa'yo, di lupat ka sa ibang channel. Din, umalis ka na nga ng maayos, may sasabihin ka pa. Sana yun na lang ang ginawa mo. Thank you and bye. That's all. So, well, yun lang. Nangihinay lang ako sa'yo. Ganda-ganda mo pa naman. May time ka pa. Gusto nga kita eh. Ang ganda-ganda mo. Pero, na-disappoint talaga ako sa'yo. Well, anyway, maiba natin ang topic. Aside from that, na makabalita kami ng mas maganda So, good luck at sana pag-isipan mo rin yung aking maliit na advice from ang isang old auntie from Canada. Goodbye!